So welcome sa ating new series, new podcast, new Wednesday, new week. Hey. Ayan, ang ating podcast na one-fourth series. Everybody get your one-fourth! Hey! One-fourth? Oo. Penge. Penging one-fourth. Hey. Ayan. So for our today's podcast. Vlog. Yung podcast ko kasi letter F. Tatlong F kasi yun. FF hooray! Ayan. Visit ka. So, ang aming podcast ay may kinalaman ngayon sa ating bagay na dinadala sa araw-araw. Ayan. At ano na nga bang inaantay natin? Ano bang dinadala natin? Ano bang dinadala natin? Sabay-sabay kunin natin ano bang dinadala natin sa araw-araw in 3, 2, 1. Ang hirap talaga mag-learn. Alam mo, ang dami! Oh my God, ready sila lahat. Ready. Okay, sige. Dala-dala namin ang aming bag or isang bagahe. Tatakpan kasi ito yung mukha ko. Ala. Okay, so, ano na yung mga dala-dala natin bag? Pwede ba yung paliwanag isa-isa? Sino ka at anong bag ka? Shoutout sa mga Mirel Natics. Ako si Mirel at ako ay isang laptop bag. Ayun. Laptop bag ang aking dala. Kasi sa totoo lang, ang pinakamalaking parte ng buhay ko ngayon ay trabaho. Oh. Oo. Wala akong masyadong life outside work. Kaya umuwi ako ng 10. Charas! Papasok ako ng 7:10. Ha? 7:10. Ayun. Ikaw, ano ka? Okay, so ako naman si Sir Dwight at ang dala ko ay makeup bag kasi naniniwala ko na sa aming faculty, ganda ang aking ambag. Alam mo, Naniniwala ako. So, bakit Sana makeup tinatanong mo bag? muna kami kung tama yun. Bakit makeup bag yung dala ko? Kasi naniniwala ako na ang primary na inspiration ng mga bata ay makita ng mga magagandang guro katulad ko. Ayan. Oo. So, sa mga Dwightelicious, Dwightenatics, Dwight Lights, kung saan man kayo mga naka-nakas, andito ng inyong mama-mama. Alam, hindi ko lang si mama-mama. Okay, so, Ito yung mic ko to. eto ako. Ikaw, ma'am, sino ka naman dyan? Hi! Hello! Magandang gabi, magandang umaga. Nasaan ka na? Ako si Miss Ma'am Angela at ang dala ko ay hindi to ba sa plastic bag. Shower out kay Ganap ano, siya. ano second to? Hope. Industry yan. Ay, hindi. Industry. Ayan. Ako ay isang plastic bag. Sapagkat mayaman, mahirap, lahat ay may dalang plastic bag. Ay! Perfect. Lalo na kapag bibili ka sa RFC. Ganyan. Bro. RFC. Kasi ako ay para sa lahat. Hala. Hindi yung gano'n. Babae para sa... Hindi gano'n. Hindi. Hindi. Para sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, mayaman naman. Oh. Handang maglingkod para sa Ala, Panis, hindi nyo kaya yun. Perfect. Hi guys! Sino naman siya? Hi everyone! At again, what's my name? Okay, alam nila. Narinig sila? Oo nga, oo, narinig ko. Okay, so ang aking dala ay backpack. Backpack ba to? Bagpack. isuot mo daw. Backpack, di ba? Pero may nababasa akong backpack. But anyway, dala ko ay backpack. Bakit nga ba din na to? Hindi ko alam sa'yo. Sabi mo kasi, dali ko na lang yung bag ko. Hindi, dinala ko to kasi nga, di ba, lahat ng karanasan sa buhay ay dala-dala ko. Masalimuot man, Ay, masaya, ay, mabuti, ay. o masama. Pero mag-bag rate muna tayo. Agad! At meron din ako mga bagay na hindi ko naman na kailangan pero hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Tulad ng, Basura. Mga basurang karanasan Ay, na dapat iniiwan at tinatapon. ay. Yan. Hala! Sweet girl na kayo. Kinakabahan yung isa. Kinakabahan! Paano ako magpapakilala? May kahanapin mo yun. Okay, hello. Nandiyan lang yun. Okay, nagbabalik si Sir Sai. Okay, ang dala ko ngayon ay isang paper bag. nabutas!
Nabutas, nabutas. At may pangalan. Naingat ka tanda ka. Okay, bakit nga ba paper bag? Kasi hindi mo siya malalaman agad kung anong laman. Ay. Ay. So, napaka-misteryoso. Ay. Minsan nakala mo may problema, Ay! yun pala may tsokolate lang pala. Ay! Hindi na So, gawin. yun. Naitawid niya. Naitawid na, naitawid na. Wala mo siya. Butas. Yeah. Ano yun? At nandito tayo ngayon upang pag-usapan ng mga sayang nga. Hindi ka sure. Kapag may bagahe, ano ba ang naiisip nating emosyon o pakiramdam? Pag naiisip ng salitang bagahe. Mabigat. Ako, kalungkutan. Ako pighati. Ang taray. Ikaw, Ano yung pigati sa English? sliced pig. Hinating baboy. Pork chop. Oh, ganun yun. So, pag-usapan natin ngayon ay may kinalaman sa bagay na mabigat. Kung sa mga nakikinig dyan, kung may mga pinagdadaanan kayo, trigger warning. Kung meron kayo pinagdadaanan, tumawag lamang kayo sa mga hotlines. Dito po yan. Wala, hindi mo ako natatawa. I mean, yung Pag-edit niya pa ako, guys. Yung Nakakatawa. lines. Ayan. Edit ka. Tumawag kayo sa mga hotlines na available dahil at again and again, mas masaya ang buhay kung ikaw ay may karamay. Hey. Kasi hindi naman sa pag kami na yung nakikiramay. Charis, lang. So, paano daw ba natin? Ito yung topic, ma'am, na pinag-uusapan namin before pa actually mag-air yung episode 1. Ang sabi, paano daw hinahandle ng isang guro yung mga bagahe niya sa buhay sa harap ng klase. So, for example, mabigat sa pakiramdam mo. Paano mo yun iti-turn into something na hindi halata, seamless, Hindi napapansin ng mga bata. hindi napapansin mo. Dapat ba hindi nila mapansin? Or okay lang ba na mapansin nila? Ako sa paniniwala ko, tsaka base sa mga itinuturo, ang emosyon daw ng isang guro sa kanyang personal na buhay ay hindi daw dapat ipinapakita. Kasi daw, at the end of the day daw, profession daw natin yung magturo, hindi para magbigay ng kwento ng kung ano mang personal na meron sa atin. Pero hindi ko rin alam. May mga time naman na masaya naman tayo at Ako para sa akin, dapat hindi halata ng bata. hindi halata. Kasi kapag mahina ka sa harapan nila, paano sila lalakas? Ikaw yung role model nila. Ikaw yung susundan nila eh. Ikaw, Mika. Sige. Nakakita ka na ng bag tama sa mukha. Nakakita ka naman ng bagahe na lumilipad. Ayan. So, para pa sinayaan natin ng aking Pantaray na pa sinayaan. unang segment. Sure. Ayan. Bago ikwento ang karanasan, ipapakilala mo na ang sarili at kung ano kang klaseng guro sa harap ng silid-aralan. Ako si Sir Dwight at ako... Baka iba pa doon. Baka iba pa doon ko. Iba yung nadukot. Ako si Sir Mani Dwight yun. at ako ay isang musikero sa harapan ng mga estudyante. Taliwas sa pagkakala ng lahat. Akala nila komedyante ang sasabihin ko. Yung mga viewers natin dyan, oo. Hindi komedyante. Musikero dapat kumukulot-kulot sa dulo. Baby. May amoy. Oo nga. Ayan. So, bakit ko napili musikero? Kapag may mabigat akong pinagdadaanan, bago mag-start yung klase, especially pag online class, nagpapatugtog ako ng mga kanta. Taray. Tapos, ewan ko kung... Anong mga kanta? Anong klaseng kanta? Oo. Isa dyan yung Ako Naman Muna by Angela Ken. Sige nga. Ako Naman Muna. Ayun. So, tinatanong ako ng mga bata, Sir, broken ka ba or whatsoever? Sabi ko, hindi. Ito yung healing ko. Ito yung song na naiisip ko kapag gusto kong mag-heal. Tapos natanong na, bakit daw ako nag-healing? Hindi. Ano ko lang yun. Parang, eme ko lang. Parang sinasabi ko na lang or something. Pero totoo, kapag nakakaramdam ako ng mabigat sa klase, ayokong maiisip or ayokong sumagi sa isip ko na may problema ako habang nagtuturo ako. Kasi kilala nila akong masaya, kilala nila akong dinodog show ang klase, ang lesson. So parang, Ano yung dog show?
Ganun siya. Ayun. So, dinadaan ko siya sa music para din makalibrate ko yung sarili ko na, ay, eto na, magsisimula na yung show in 3, 2, 1. Pagtapos ng kanta, hello, hello, hello! Good morning, everyone! My name is Sir Dwight. Parang hindi nila alam. Ano yun? May mga times, may mga episodes na problemado ko, naiiyak ako minsan. O sabi nga nila, hindi naman daw masamang magtago ng emosyon, lalo na kung vulnerable ka. Ang masama ay kapag tinatanggi mo sa sarili mo na hindi ka na okay. Kung sabi mo, hindi, okay lang to, kaya ko to. Hindi, kasi hindi ka talaga okay. At kailangan pakinggan yung sarili mo, paminsan-minsan. Oo naman. Ako, alam mo, di ba ang tanong natin kanina ay parang okay lang ba ipakita? Ako, parang feeling ko, hindi naman para, Kinabahan ka hindi ba? naman para Dito na lang, ma'am. hindi para gawin siyang personality na parang pagpasok mo doon, ang lungkot mo, ganyan. Kasi madalas naman talaga pag nasa friends tayo. Diba? Halimbawa, pag nasa iba tayong environment, pag nasa friends, nasa labas, hindi ka naman umiiyak sa lahat ng pagkakataon eh, di ba? Parang pag nandyan yung friend mo, kahit malungkot ka naman talaga or kahit meron kang pinagdadaanan, natatawa ka kasi masaya silang kasama. Ganon. Ganon din sa klase, feeling ko. And siguro, kung ano na lang, kung substantial yung pinagdadaanan mo, hindi siya para i-share ng parang out of nowhere, ganon. Pero kung meron siyang kinalaman May dun connection. dun sa topic nyo, halimbawa sa mga lessons namin sa literature, ganyan. Ayun, parang minsan kasi din eh, gusto lang din ng naghihintay lang din yung mga bata na may mauna sa kanila bago sila mag-share kasi meron naman talaga silang i-share. Tsaka pa nagkwento ka, makikinig talaga sila. Mm. Di ba? Tama. Tsaka magiging learning moment siya. 'Di ba? Na hindi siya basta lang ang natutunan mo ay galing sa libro, galing sa mga nakasulat, Base ganyan, siya sa sa mga binasa. experience. Oo. Kumbaga ikaw yung buhay na patunay ng lesson na yun. Ayun. Feeling ko din kasi naman parang more than anything else, yung mga real life situations and mga sarili nating experiences yung pinaka mabisang paraan para matuto. Tama, Diba? Di tama. ba may kasabay nga, experience is the best teacher. Teacher. Yes. So, call me. If you want experience. If you want to, call me Sir Experience. So, ako si Mirel at ako ay isang manunulat. Diba? Ako ay isang writer. Actually, nagsimula akong magsulat. O, di ba? Iba na yung topic. Nagsimula akong magsulat, pa lang ako? Ay, elementary. Natatandaan ko ang unang-una kong sinulat. Anong grade ka niyan? Grade 3. Kasi grade 4 ako lumipat ng public. Grade 3 grade 4 ako lumipat ng private. So, matatandaan ko siya. Pero, grade 3, nasa public pa ako nito. Nasa public pa ako nito bago ako ng private. Ang una kong sinulat ay tungkol sa mga puzzle. Kasi meron akong puzzle noon. Tapos yung puzzle, Winnie the Pooh. Ay. Tapos, yung kapatid ko, mas bata siya sa akin, 2 years older. Ginanyan niya, kinrample niya yung puzzle. So, yun yung ginawa kong, character sa story, na umiyak yung puzzle kasi nasira siya, tapos Ay, galing. hindi na mabubuo yung picture, parang ganon. Ganon yung unang-una kong story. At kung mabuo man, may lamat na. Diba? Ay, totoo. May diba? nagusot-gusot na siya. Hindi na siya ganon ka-aya-ayang tingnan. Charis. Tapos, alam mo, natatandaan ko nung nag-demo ko, meron akong isang demo na ang subject kasi na yun ay teaching literature. Ganyan. Tapos, ang dinemo ko, kailangan kasi, syempre magtuturo ka ng literature. Tapos yung literature na tinuro ko, sarili kong gawa. Ay, wow. Perfect. Diba? Naipasa ko pa yun. Ayun lang. Tungkol saan yung sinulat na yun? Ayun, yun ay tungkol sa, tungkol yun sa ma'am, parang sinali ko nga lang yun sa isang contest eh.
Tapos nanalo ako dun sa contest na yun. Kaya parang nagkaroon ako ng confidence sa i-share siya sa klase. Ano yun? Tungkol siya sa parang bipolar. Ganun. Na meron kang dalawang parang pinag-uusapan natin ngayon. Meron kang dalawang identity. Doble cara. Oo. Na kapag kaharap mo yung mga tao sa buhay mo, meron kang pinoportray na identity. Dapat yung isa may buhok. Yan, perfect. Oh, Easy! ka. ganyan. Yun. Tapos pag ikaw na lang mag-isa, ano na yung lumalabas. Ganun. Anyway, isi-share ko dito. Ayan. Kita nyo na. Basahin nyo, guys. Enter yung dinosaur. O kayo. At ako yung napatingin din na gano'n. First eye. Hmm? Mm-hmm. Pwede sa kanya yung mic. Tapos gano'n. So ako, Hindi ko alam sila. ako ay isang kapatid. Ayan. So sa kanila, sa akin ay, hindi, medyo na iba. Siyempre kapatid. Bakit nga ba kapatid? Okay, kasi mas gusto kong maging kuya. Kasi hindi ko lang sila tinatrato as, yung mga estudyante ko ngayon, hindi ko tinatrato as estudyante. So, tinatrato ko din sila as mga kapatid ko talaga. Kasi nga, bakit ko nga ba piniling kapatid? Kasi nga po, since nung bata kami, syempre ulilang libos na kami nung kapatid ko. Shoutout sa kapatid ko dyan, na babae. So, Shower out. naunang nawala yung mother namin, so naiwan kami dun sa tatay. Kaso nga, hindi siya nag-focus sa amin. So, ang natira lang, kaming dalawang magkapatid. Yung kapatid ko pa noon ay ilang taon? Dalawa or tatlong taon. Hindi ko kasi Bakit parang kasalanan namin na hindi dalawa or namin- tatlong taon nung time siya na yon. Tapos ako 5. So medyo bata-bata kami. So kapag wala yung papa namin, nung time namin, yung tatay namin nung time na yon, wala kaming makain. Buti sir, sa'yo naaalala mo pa yun. Naalala ko Ganong kasi- age, no? Kapag kapag tumatak talaga sa'yo ng gusto, maalala at maalala mo siyang sa pagtanda. Asan yung tatak? Charot. Sa loob. Ayun, ayun nga. Ay. Sagot siya. Ang sagot. Ayun nga. So, parang wala nang parents. Pag wala kaming makain, yung kapatid ko, ilalagay ko siya dito sa likod. Siyempre, bata pa, 5 years old, tapos 3 years old. Tapos makikita mo yung ganito, susundin mo yung father mo na lasing, ganun, umiinom, tapos wala, tapos kayong magkapatid ay walang makain. Siyempre, yun, parang masakit. Hanggang sa, parang story na. Hanggang sa hindi kami magkasamang lumaki. Ayun. So, hindi kami magkasamang lumaki. Siya Pero ay- magkasama kayong lumiit. Nung maliit. Nung maliit. Ayun nga, so hindi kami magkasama. So kahit na hindi kami magkasama sa isang bahay, iba't ibang family ako napunta, siya nag-stay doon. Hindi nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Yun, nag-aaway pero hindi naman as in, simula nung nagdalaga siya, wala na kaming nabuong pag-aaway. So parang tinanato ko na rin, parang ilipat ko doon sa mga estudyante ko na, ayun, hanggang sa, hindi lang sa pagtuturo, on sa topic lang about doon sa lesson yung tinuturo ko sa kanila, pati din yung mga, sinabi niyo po, ng mga experiences na napagdaanan ko na pwede kong ipabahagi sa kanila para mas magising sila sa realidad ng buhay. So kagaya ng topic ko ngayon sa health, sa grade 10, lalo na yung mga sinabi ko sa kanila, mga dalaga at mga binata na kayo, kumpleto nyo na halos yung buhok nyo sa katawan. So dapat, yung utak nyo, dapat mag-matured na. Ayan. So mag-matured na. So ayun lang. So parang, kung ano man pangapayo yung nila, ilalapit nila sa akin, lalo na yung mga bata ngayon, mga grade 8. Kasi feeling ko mga grade 8 yung mga lumalapit sa akin, lalo na sa mga family problem nila, may mga nagkaganto sa akin, which is pinapayuhan ko naman sila. Yung one-on-one, ko sila. Ayan. Tapos, meron pa yung humingi siya ng advice, tapos in-advisean ko siya about doon. Tapos, yun, sinunod niya. Anong problem yun? Ang sa kanya naman, ma'am, yun nga lang, about, Financial pala. Pautang naman ako hindi, sa... sa kanya, ma'am, about love naman, grade 8 pa lang. Ko naman. Grade 8 pa lang din. Pero hindi ko na mabanggitin kung ano. Basta grade 8. Dalawa lang ako grade 8. Pero sinunod yun naman yung plano ko na kung ano yun. Tapos hanggang sa tinatawag-tawag yun ako na
sinasabi niya na nag-success daw yung, Ay, nag-success daw. Parang gusto mag-success. Gumana yung Okay. pinayo ko sa ng advice. Ayun lang. ano kaya yung nagsasabi? Pagtatanong. Gusto nag-success. Kasi pagkatana, Hindi. Ay, hindi. Mali. Hindi ba pala iba? nag-success siya. Ayan. Ikaw, mamika. Ako na agad. Okay. Ito, hindi pa ako makapupunta nila. Kasama tingin ko kay Mika eh. Sige. Hindi, actually kasi, ang daming pumapasok sa isip ko kung anong klaseng guro ako sa harap Ah, ng mga bata. Para sa likod. Kasi, or sa likod. Iba na yung sa... depende sa section kasi. Oo. Pag industry, ano? Ay! Huwag niyo ako susubukan. Hindi, joke lang. Hindi kasi, unang pumasok sa isip ko talaga, salamin. Ay, Para ako salamin. Kasi kung ano Anong sila klaseng salamin? malaking Di ba may mga klase ng salamin? At magandang salamin. Ah! Di ba? O, science, or ano, Salamin sa- concave, convex, or plain. Babasagin ko sa lamin. Hindi. Tapos, ayun nga, parang nasa isip ko, para ako salamin kasi nag-reflect yung sinasabi ko or ginagawa ko sa kung anong pinapakita nila. Pero mas may pumasok ulit sa utak ko. Ah. Tanong mo ano yun? Ano yun? Ayan. Isa akong bag. Ay, Katulad ng topic natin ngayon. oh. Kasi parang pakiramdam ko, di ba values ed ako. Mm. So, ang dami kong nalalamang storya, buhay ng mga bata. Mm. Lahat ng bagahe nila, nasi-share Ay, nila malaglag. sa mga topic namin, sa araw-araw. Tapos, katulad ng bag, di ba, napaglalagyan ng kung ani-kani. At katulad rin ng bag na may madudukot ka. Ayun, ganun din sila sa akin. Meron akong mga aral, mga pagpapahalaga na nasi-share sa kanila. Lalo na may mga topic kasi kami very sensitive. About sa family, about sa future, yung mga ganon. Most especially kapag pamilya yung pinag-uusapan. So, ayun, isang malaking bag. Yun Oo, ako sa... At magandang bag. Anong kulay? Patingin. Color ano? Black. Black. Para hindi halata yung dumi. Oo, para hindi madumi. Alam, pero yun yung aking persona kapag kaharap nila. Pero 'di ba, parang bilang bilang mga teachers. Syempre, yun nga sinabi mo kanina, yung parang ano, 'di ba, bilang isang bag na nadadala mo. Oo, madadala yung mo mga, yun. ano nila, mga Bagahe bagahe. nila. Hindi ba sobrang bigat naman doon para sa iyo, para sa atin. Para sa Mabigat atin. siya. Mabigat ba? Mabigat Mga siya. ilang kilo? Hala. Let's welcome Ma'am Sheila. Charis. Kinam. Pero mabigat siya. Hindi lang naman sa akin bilang values and teacher. Para sa lahat naman ng teacher. Ay, alam Kasi mo, may kanya-kanya kayong ano, di ba? May kanya-kanya kayong mga close sa bata or advisory. oh, Yung mga ganun. Or sa mga topics rin, may mga nasa-share sila. So parang lahat tayo naman ay napagdadalan o napagbibigyan ng bagahe niyo. pero alam mo, naalala ko lang, nagturo din ako ng values before. Tapos, grade 7. Grade 7 yun na. Kaklas, yung kapatid ko, Oo. klase ng kapatid Hi, ko. Cholo. Tapos naging estudyante ko siya. Mm. Tapos meron siyang kaklase na naging estudyante ko siya ng grade 6. Yung bata na yun. Naging estudyante ko siya ng grade 6. Tapos, masaya rin siya ng grade 6. Pero nung grade 7 na siya, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Tapos meron akong activity na, sabi ko, dito sa kabilang, kapag ibuksan niyo yung notebook niyo, ganyan. Nakwento ko din sa ilap. Sa kabilang side, ilagay niyo lahat ng mga masasamang salita na natanggap niyo galing sa ibang tao. Dami nilang sulat, tapos yung iba umiiyak, ganyan. Tapos sa kabilang side naman, after nila magsulat, sa kabilang side, isulat nyo lahat ng mga masasakit na salita na sinabi nyo sa ibang tao. Sulat naman sila. Konti lang yun na sulat. Kasi nga, parang ang point nung activity na yun is, kapag yung mga binibigay sa'yo, or kapag ikaw yung nasa receiving end of yung mga ganong salita, hindi yun mawawala sa'yo, hindi mo siya Madadala mo makakalimutan, siya. madadala mo siya. As compared sa kung ano yung mga binitawan mo, nawala na yun sa'yo, nabitawan mo na yun, nandun na yun sa kanya. Diba?
hindi na yun magsistay sa'yo. Kahit paalalahanin mo, ay, nasabi ko yung ganito. Pero after ilang araw, wala na yun sa'yo, sa kanya nandun pa yun. Naipasa mo. Pero yun nga, the point is, bakit ko yung share? Kasi, may isa kong estudyante na lahat ng masasakit na salita na sinabi ng tatay niya, sinulat niya, naiyak ako. Tapos naiyak din siya. Tapos alam mo, after nun, iyak siya ng iyak talaga. After nun, pag uwi daw niya, umiiyak pa rin siya. Tapos, pinuntahan ako ng lola, kinabukasan. Tapos, gusto niyang malaman bakit umiiyak yung Apo niya. apo niya. Tapos, pinakita ko yung notebook. Ito po yung nakasulat sa notebook. Tapos, Anong reaksyon ng lola nung nabasa niya? naiyak din yung lola. Naiyak ako. Ano ba yung mga nakasulat? Yung parang siya, yung naiiwan na kita, ganyan. Kasi may bagong pamilya. Parang yung pagpapaalam, yun ang mga nakasulat ko. Hindi naman sobrang sakit na, yung mga ganyan, hindi naman siya ganon. Hindi siya mataas. Hindi siya mataas. Mababa siya, pero sobrang, nag-stay yun sa bata. Wala lang. Yun, na-share ko lang. Kasi parang, kagaya sa'yo, sa mga teachers, kapag tinitake natin siya, tapos dinadala natin dito sa faculty, diba parang sobrang bigat naman. Actually, sabi nga nila, di ba, ang guro talaga ay isa siyang sponge. Na tayo? Talagang, at least talaga tayong mag-absorb. Kaya tayo, bilang ding mga co-faculties, meron tayo nagpipigaan sa isa't isa. Ay, ang ganda. Para alamin kung ano yung mga nangyayari. Hindi lang dahil sa nagchichismisan tayo or masabi ng iba na maingay tayo kasi kikwento tayo. Pero kasi tinatry nating event out Oo. yung mga bagay na na-absorb din. Tsaka isa tayo sa mga nagpapagaan sa bigat na dinadala ng Oo. sponge na yun. Diba parang ang ionic pakinggan, ang bigat ng sponge and yet ionic. Ironic. Cornic na lang. Na mabigat tayong sponge and yet floating pa rin tayo. We need to be afloat. Tama ba yun? Pero gaano ba katagal dapat ang sponge bago palitan? Oh, Diba? Siguro pag mga siguro nilagay ka naman. 8 years din. Pag 10 years, Ikaw, ma'am, anong klaseng sponge ka, ma'am? Ako, actually dalawa. Una, artista. Ay, Kasi natutunan ko yun sa critic teacher ko dapat pag guru ka, artista ka. Ibig sabihin, pag nandun ka sa harap ng mga estudyante, hindi nila makikita kung ano yung bigat na dinadala mo. Lalong-lalo napatunayan ko yan nung namatay yung husband ko. Kasi nasa ospital ako noon, tapos nagtuturo ako. Oo, ang hirap noon kasi sa ospital, magtuturo ako. Online yun eh. Tapos, online yun. Tapos, syempre, alam mo yun, may pinagdadaanan. Dalawa yun. Kumbaga, dalawa yung mundo ko. Yung sa ospital, tapos yung sa pagitan ng screen, sa mga bata. Tapos, kahit ang bigat-bigat ng dinadala ko, hindi ko pinaparamdam sa kanila kung gaano kabigat yun. Kasi kailangan mong umarte sa harapan nila. Kailangan mong umarte na matatag ka, na malakas ka. Ganun. Kaya may mga estudyante ako na parang ramdam ko na naaawa sila sa akin. Alam nila na nagiging artista ako kapag kaharap ko sila. May time na tinanong ako ng bata kung okay lang ba ako. Siyempre dahil artista nga ako, sabi ko okay lang ako. Kaya ko. Kasi kasi kapag pag teacher ka, dapat hindi nila malaman kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi ikaw nga yung nagbibigay lakas sa kanila, nag-i-inspire sa kanila. At dapat yun din yung makita nila sa'yo. tama. Ang hirap nun kasi nag-online, tapos tatawagin ka ng doktor, na parang kailangan ng gamot, tapos tatakbo ako. May one time nun, nagbabayad ako sa cashier. Tapos nag-online class ako. So, kumbaga, dalawa yung mukha ko. Sa bata, okay ako. Pero sa kabila, sa cashier, nakikiusap ako, parang ganon. Tapos may one time, hindi alam, naka-off cam pala ako nun. Naka-off cam ako para, nagsalita yung yung sa ospital. Yung patient, yun yung mga ganon. Tapos parang, alam mo, nasa ano ka ba? Parang ganon sila. Pero hindi, okay lang, wag niyong intindihin yun. Diba? Wag niyong intindihin. Minsan kasi hindi natin kailangan iparamdam sa mga bata kung gaano tayo kalungkot, kung gaano kasakit yung nararamdaman natin. Kasi ayaw mo silang masaktan din. Diba? Kasi lahat naman tayo ay may pinagdadaanan. Lahat tayo ay may mga pasan-pasan na krus, na bagahe.
Pero ano, kapag nagkwento ka kasi sa kanila at nalaman nila yung kwento ng buhay mo, mas parang, ala, at sakat pala ng buhay na. Mas lalong silang nasasaktan. Oh, yan. Artista. Pangalawa naman, Maarte ka ba ngayon? ha? Ngayon, sandali. Ngayon ay totoo to. Hindi ako artista kasi wala namang bata dyan. Anyways. Hindi, ibig sabihin. Kasi di ba, meron ka pa din naman pinagdadaanan ngayon. Actually, ano, siguro yung pinagdadaanan ko, hindi ko alam pero pag nasa school ako, nakakalimutan ko yun. Siguro dahil masaya ako sa mga kasama ko, masaya ako sa ginagawa ko. Pero pag sa bahay, doon ko siya naiisip. Na, paano ko, saan ko kukunin yung ganito, saan ko kukunin yung mga ganyan, paano ko to aayusin. Pero sa school, hindi ko siya naiisip. Siguro dahil busy ako, may mga kasama ako nagpapasaya sa akin. Kaya, hindi mabigat. Tama man. Sa pangalawa naman ay nanay. Nanay ako sa estudyante. Nanay ako sa kanila. Kasi na parang, kasi ako, maalaga ako. Maalaga ako sa mga estudyante. Tapos hindi ko kaya na ganito yung kalagayan nila. So ikaw bilang isang nanay, gagawin mo yung lahat para sa kanila. Tama. Oo, 'di ba? Yung 'di ba may estudyante ako, wala siyang siya varsity. Diba? Varsity siya, wala siyang birth certificate. So may laro na siya, kailangan nila kinabukasan na magpasa ng requirements. So, sinamahan ko siya sa PSA. Hindi ka makakalimutan yan. Sinamahan ko siya sa PSA. Pumasok ako ng maaga. Ang aga noon kasi dapat before 6 nakapila ka na. Oo. Tapos parang before mga 5:20, 5:15 umalis na ako sa bahay. Kasi nga magkikita kami ng estudyante. Alam mo yun, na parang may nagtanong sa akin, "Ma'am, bakit parang hindi mo ba sila sinusukuan?" Kasi kapag sinukuan mo sila, kapag naramdaman nila na wala nang naniniwala sa kanila, hindi na rin sila maniniwala na kaya nila. Tama. Diba? Kasi kapag nanay ka, lahat gagawin mo sa kanila, lahat kakayanin mo. Kasi kapag nakita ka nilang, ay, hindi na kaya, parang panghihinaan din sila ng loob. Kasi kaya kapag may naniwala sa yung isa, magpatuloy ka. Yan nga yun, naririnig ko din yan. Parang, kailangan mo lang ng isang tao maniniwala sa'yo, tas okay ka. Oo. Iba. Ayun. So sana, So, lang ikaw din. yun. Oo. Kaya, ayun. So shower out sa mga estudyante ko dyan. Ayan. Mahal na mahal ni Ma'am Angela. True. Ayun, iba talaga yung pag nare-recall natin kung paano natin ino-overcome yung mga baggages natin sa buhay. Tapos kaharap natin estudyante natin. Ay, never ka pa naiyak sa harapan ng... Kung Iyak. kung iyak dahil sa problema, never. Pero kung iyak dahil nagpapasalamat or parang namamaalam, may dalawang beses na siguro. Pero Pero hindi, kumbaga yung yung outside, sa lungkot, sa problema. outside sa... Ako naiyak na ako sa estudyante ko. Sa harapan nila. Actually, first time yun. Kasi parang nalungkot ako kasi syempre pag grade 10 advisor ka, ang pangarap mo sa kanila, lahat sila ay makalabas, makagraduate. Kaya lang may isang estudyante nun, na parang umalis na siya, hindi na siya nagpatuloy mag-aral. Nag-stop siya. Umalis siya dahil pakiramdam niya ay nabubuli siya. So parang ganun. So parang aalis na siya kasi nga ganun yung nararamdaman niya. So, parang nalungkot ako na parang hindi ko na-fulfill yung pangarap ko para sa kanila na lahat sila ay makalabas, makagraduate. Sabay-sabay. Sa iyak ako, hindi ko mapigilan yung luha ko. Kasi naaawa ko dun sa bata. Tapos, may time din na naiyak din ako sa mga estudyante ko. Kasi basta, yun yung time na, kasi kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, anytime magbe-breakdown kayo. True. Tapos may time na pinatugtog nila yung kanta. Yung kantang yun, ay kanta ko sa asawa ko. Ano nga yun? Wait lang. If ever you're in my arms again. Kantahin mo nga. If ever you're in my arms... di ba naiyak ka? Iyak ka. Yan. Kasi yung kantang yun, na parang sinasabi niya, kung bibigyan ako ng pagkakataon, mamahalin kita ulit. Mamahalin kita ng sobra. Diba? Kasi yun yung time na hindi ko nagawa sa asawa ko nung buhay siya. True. Kaya ayun. Kaya ako, para sa mga nanonood, hanggat nandiyan yung mga mahal niyo sa buhay, pakita niyo kung gaano sila kamahal. Pero wag naman kayo mag-picture tapos ipapost sa Facebook.
Ate, iba yun. Ay, iba ba? Iba yun. Iba yun kasi sa Instagram yun. Mm. Iba yun sa IG yun. Minsan ano rin, pero alam mo yon nung umiyak ako nung sa estudyante ko, na-realize ko kung gaano nila ako minahal. Nung batch na yon. Kung gaano nila ako minahal na parang ayaw nilang nasasaktan ako. Hindi nila kayang gumawa ng mali na pasakatin yung ulo ko. Kasi mahal nila ako at alam nila na anytime nasasaktan si ma'am. Di ba? Na parang Tama. pinakita ni ma'am yung soft side niya eh. So dapat dapat hindi niya maramdaman na masama yung loob niya dahil sa atin. Kaya love ko Hindi yung sila batch na dumagdag. yun. Oo. Tapos simula doon kami naging close ng mga estudyante na yun. Minsan ano rin eh, hindi mo kailangan, alam mo yun, hindi mo kailangan pekein. Pag guro ka, hindi mo kailangan maging peke. Pero sinabi ko kanina, artista. Depende sa sitwasyon. Nakadepende. O depende sa sitwasyon. Hindi mo kailangan maging peke sa kanila. Ayun. Pwede namang artista ka lang na ano eh, na nagsusuot ka lang ng ano. Kapag may pinapost ka lang na, ano, na mga scenes. Scenes. Oo, hindi sa lahat ng Diba? pagkakataon artista ka. Ay, meron ako na ano dyan. May Ikaw, isip umaarte ako. ka ba ngayon? Hindi naman. Lang. And then, may naisip ako doon sa sinabi niyo ni Ma'am Angge na parang, may lumipad naman kasi. Na ano, yung tungkol sa kung yung kailan ka magiging artist at kailan ka pepeke. And feeling ko, nagets ko siya in a sense na tayong mga teacher, artista tayo, nagpe-perform tayo, nagsusot tayo ng mga magagarang damit, at nagpapakita tayo ng kakaibang mga mahika. Pero- ina-observe ko too. Pero pero Artista hindi natin maitatago talaga sa kanila na hinihingal tayo, na nangangalay din tayo, na minsan Minsan nakukutot ka. pagpapawisan ka. Kumbaga, nagpe-perform tayo sa harapan nila at unconsciously napapansin din nila yon yung mga ganong klaseng part natin, yung mga soft side natin. Na hindi man natin gustong ipakita sa kanila or hindi man na natin gustong isipin pa nila kung ano yung meron tayo. Napapansin nila. Oo. Yung sabi sa akin ng critic teacher ko nung dati. May critic teacher din, nakikritic teacher. Kaya sabi naman niya sa akin, kapag naalala ko kasi hirap na ako nun sa pag-aaral. Fourth year ako nun. Kasi yung father mo ay... Wala na siya. Sa LA na nga LA. siya. Pero tawag dito, kasi ang hirap na talagang mag-aral, gawa na hindi na ako kumikita. Wala na akong trabaho nun sa Red Cross. Tapos, fourth year na ako, internship. College na yun. Oo, naalala ko pa nun, iniyakan ko yung internship ko. Sabi ko, ma'am, parang di ko ata kaya bukas. Demo ko kinabukasan. Sabi, bakit? Anong problema? Lesson plan ba? Strategies? Whatsoever? Ma'am, wala po akong ipapakain sa panel. Yun yung sinabi Oo, kasi ko. suot Ah. kapag anong demo, final Oo, demo, kailangan mo may kailangan pagkain. mo. Oo. Kasi Yun pag may yung pagkain iniiyak ka, ko. tataasan nila. Ay, hindi. Sabi ko kasi kaya Kung may kong kagastusan ka, yun talaga. kaya yun. kong ipakita sa lahat, kaya kong umusan, lesson plan or whatsoever. Ready ako dun. Hindi ako ready, wala akong pera. Wala akong pang Tapos sabi niya, ano umiiyak mo? Huwag ka na umiyak. Ito sige, bibili ako ng pagkain para sa Ay, ang iyo. bait ng critic. Naalala ko. Shoutout sa Ma'am Bora, iba ka. Ay, dinuro ka, ma'am. Hindi kita makakalimutan. Ah. Siya. Yung sinabi niya na pag minaniniwala sa iba yung impact talagang kahit ang dami mong daladalang bagahe na alam niyo nagko-contemplate na ako sabi ko magda-drop talaga ako na hindi ko itutuloy yung demo ko. Para doon. Dahil Hindi lang yun ganun sa dahil kabila. doon. Kabila. Yun na lang yung nakikita ng mata ko pero totoo ang dami ko ng pinasan, ang dami ko ng dinaanan. Parang kumbaga ito na yung finish line pero hindi ko na talaga kaya as in promise. Pagod na ako. Parang ano na siya, last straw. Parang sabi ko na lang, wala akong pagkain. Sige, ayoko na. Tama na to. Ganun. Pero kung hindi niya sinabi sa akin, hindi na talaga ako magpapakita. Kasi nga, na ako, burnout na talaga ako. Iba na. Anong iniisip mo sa mangyayari sa school mo? Na? Kasi ma'am, parang bago pa ako mag-internship nung i-deploy pa lang kami, naisip ko na siya na problema yun. Kumbaga, hindi ko, parang day by day, parang mas malala pa sa paycheck to paycheck yung ginagawa ko na papasok ako, may baon ng kanin, tapos mambuburaot ako dun sa practice teacher ko dun.
Hingi lang ako ng ulam niya. O minsan magbabaon ako ng kiss o ng bangus. May kanin kasi pero wala kang ulam, wala kang pambili o whatsoever. Totoo, yun ang Totoo. kinakain, inuulam mo. Oh, Meron pa, nangihingi ako ng harina sa kwek-kwekan. Yung kulay orange. oo, yung tira-tira. Oo. Close ko kasi si kuya. Kuya, ano lang, harina, keme-keme, ganun. Nag-survive ako sa ganun, pero dinadala ko yun. Sabi ko, sige, pagtitiisan ko to, kailangan ko to kasi may pangarap ako. Pero mabot ako sa point na parang kakasigi ko, parang di ko na kaya. Parang sanabi ng katawan ko, tama ka na. Ano ka na? Hanggang dito ka na. Todo ka na. Todo pangarap ka na, hindi mo na malalagpasan yan. Tapos may part na napakinggan ko siya. Despite na ilang araw kong hindi pinapakinggan yung salita na yun, may araw na tumalab siya sa akin. Tapos, yun doon, nag-confess ako na sa teacher ko, sabi ko, hindi ko na po kaya kasi po, wala akong pagkain sa panel, nahihiya po akong humarap. Sinabi niya sa akin, isa na lang, ako nang bahala sa lahat, magdadala ako ng printer para sa'yo, makikiusap ako sa mga teacher ko, dalang ka ng pagkain. Tapos, nung nag-perform ako nung nag-present ako nun, grabe, sa ang problema ko pagkain, yung pagkain ng mga teacher ko, pinagbibigay nila dun sa panel. Naghati sila, hindi ko alam. Nag-usap din pala tong dalawa kong co-practice teacher na pag-ambagan niya ako. Tapos from that, dun ko na-realize, iba pala yung nagagawa ng taong may naniniwala sa'yo. Tapos, nare-realize ko siya dahil sa sinasabi mo, ma'am, na ngayon na nasa profession na ako, nagtuturo na ako. Pag may mga times na iniisip ko na kailangan ko maging artista, na kailangan kong galingan yung pagpepeke ng aking nararamdaman kasi may mga taong naniniwala sa akin. Nang iniisip ko palagi, sila nga hindi nga sila napapagod, pakinggan ako eh. Bakit ako mapapagod? Ipakita yung best ko sa kanila. Ganun. Charis! Yun lang. Pero may na-experience ka ng estudyante mo tulad nung sa pinagdaanan mo nung nag-estudyante ka? Wala, pero kung meron man, paglalaanan ko talaga. Di ba? Pinangako ko yun kay Lord. Masarap tumulong sa iba. Dadating yun. Sinabi Pag ko mga yan. Sabi ko, Lord, pag dumating talaga yung panahon na yun, nakita ko na parang katulad ko. Actually, may mga, ewan ko na kwento ko ba sa inyo na may student ako na walang science notebook. Tapos nagagalit ako. Oo. Sabi ko, bakit wala? Sabi ko, anong quarter na? Hindi ba ako mahalaga sa'yo? Umaarte lang ako noon. Pero yung totoo, sa isip-isip ko, kailangan ko siyang bilan ng notebook, kailangan ko bilan ng ganito, ng ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, Dito yan. tapos na, dito yan. Katapos, di ba, tapos ako nagalit na sa classroom. Kunwari talaga, galit ako. Pinalabas ko siya. Punta ka sa akin sa faculty ha, kunin mo yung notebook doon. Binila na kita ng notebook para may magamit ka. Nang hindi na lang lagi ako nagagalit sa'yo kasi wala kang notebook. Maliit pa lang yon sa mga sabi ko talaga, Lord, pag ako may nakitang ganyan, i-extend ko talaga yung sarili Kasi kapag ko. guru ka, hindi talaga mawawala sa'yo yung malasakit. Diba? Kasi nga daw, ang sabi ni Cara David, pag meron kang malasakit, ando na yung salitang may at yung sakit. Ibig sabihin, nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman nila, kaya tumutulong ka, may ginagawa ka. Ganon ang guro. Malasakit. Hindi ito yung kay tut! Ala! Yung sa ospital, yung kailangan mo ng GL. Ala, hindi yun. Mm-mm. Hindi para sa'yo yan. Ala, ayun. So sana lahat ng mga estudyante ganyan. Lahat sana sila may malasakit. Topic namin sa grade 7. Tsaka sana lahat ng estudyante ay naiintindihan at nauunawaan nila after nila mapanood na to na ang mga guro ay nasasaktan. Tao rin tayo. Tao tayo. Na hindi lang namin kayang ipakita talaga sa inyo. Kasi kami yung kinakapitan ninyo eh. Hindi namin pwedeng ipakita sa inyo na Naiyak ka rin. may mga time na mahina rin talaga tayo. Yung Naiyak ka boses rin ko, din. natatawa ko sa boses ko. Mahina din tayo. Pero kailangan natin maging malakas kasi ayaw nating maramdaman na nila yung sakit ng pagiging mahina. Kaya And sana, hindi nila mga- deserve yun. Sa mga estudyante namin dyan, at sa lahat ng mga estudyante, ma-appreciate ko sana yung effort na ginagawa ng mga teachers. Diba? Kasi hindi yun parte ng trabaho nila. Pero binibigay nila kung ano yung bagay na makakapagdulot ng maganda, kung paano sila mag-benefit doon. Hindi yun part ng trabaho nila. Ang magmalasakit ay hindi bahagi ng trabaho ng guro.
Kasi pag guro ka, pag teacher ka, paperworks, turo, Taga-record. taga-record. Pero yung malasakit, Wala yun sa job description namin. kusa naming binibigay yun dahil mahal namin kayo at naniniwala kami na balang araw, no, gagawin nyo rin yung ganitong malasakit, yung ganitong kabutihan sa iba. Mm-mm. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, alam nyo, yung sa mga estudyante ko, alam nila to, siguro naririnig nila, na hindi mo kailangan maging palaging tama. Ang kailangan mo maging mabuting tao. Work. Ganun. Iba yan. Di ba kasi minsan may mga kilala tayong tao na gusto niya lagi siyang tama, lagi siyang bida, ganun. Pero hindi mo kailangan laging ganun eh. Ang kailangan mo maging mabuti kang tao. Tama. Yun yung isa sa mga tinuturo ko sa kanila. At sana, no, naniniwala ako sa mga estudyante natin, no, na maging ganun din sila. Diba? Kasi iba ang nagagawa ng kabutihan sa tao. Tama. Diba? O tignan mo, ikaw, pinagdaanan mo yun, mabuti. Yung, di ba yung sa pinagdaanan mo sa teacher mo, binigyan ka niya ng kabutihan. Ngayon, gumagawa ka ng mabuti. Pero hindi dahil gusto mong suklian or gusto mong alam mo yun, yung gusto mong, ay, kailangan Gawa ka lang ng tama kasi. kasi may kapalit. Di ba? Ginagawa mo yun kasi yun yung kalooban ng puso. Yung maging mabuti sa mga tao. Hindi lang dapat estudyante, dapat yung mga government. Mga government dyan. Yung government officials natin. Dapat magkaroon din kayo ng malasakit sa mga tao. Alam. Kasi iba, kapag may malasakit ka sa kapwa mo eh. Di ba? Nararamdaman mo yung sakit nila, kaya ka tumutulong. Totoo. Alam mo kung saan ka nang gaga. Alam! Iba na pala yun. Ayun. Naalala ko lang. Ganyan din yung palagi kong ngayon, pinapoint out ngayon lagi kong hinahanapan ng paraan para mapalabas yun sa mga literature. Kasi yung part na na kayo obvious naman na komportable ang buhay nyo. Meron kayong kakayahan. Kumaga hindi kayo nawawalan. May mga tao na hindi ganyan kasaya at komportable ang buhay. Na hindi porke ito yung nakikita nyo, yung mga kaklase ninyo, mga friends ninyo, ganyan yung bahay, ganito. Akala nyo, wala nang taong naghihirap sa mundo. Meron din. No? Kailangan nyo palaging maging sensitive sa mga tao sa paligid ninyo. Tsaka maging grateful kayo na meron kayong ganyan. Diba? Na komportable kayo sa buhay. Ikaw, Sir Sai. Parang nasabi niyo na lahat nun. Pero naiyak ka. Sinipon pala siya. Yun nga, based pa sa tagal ng pagtuturo, medyo naghahakot pa ako ng 6-7. mga 6 experience na yun, ma'am. So, as of now, yun, yung kung ano yung naranasan ko sa 6 na buwan, 6 months na 6 months pagtuturo, pa lang. 6 months pa lang. So, like, ganun pala yung ang na-realize ko lang naman, doon pala talaga ang guro. Ayun. Kasi noon ma'am, hindi naman ako, like, mga typical din ng estudyante na parang, hindi nakikinig, ganun, parang pinabaliwala lang yung mga effort ng guro. Hanggang sa, ako na yung nandun sa posisyon na yun, na, gano'n nga pala. Tapos na pagdating ng examination, gano'n. Parang pinaghirapan ng guro yan. Ganun pala yung paghihirap ng guro sa paggawa ng examination. Sa test question. Tapos magsasagot ka lang ng 10 minutes. kahit 10 minutes. 5 minutes. Pero Ay, Diyos ko, may 5 pa. Pero yung test question na sinasagutan At hindi lang yun, nag-cheat pa. Yes, ma'am, nag-cheat pa. Well, ganun din nga yung, yun, parang, ganun nga pala, sabi ko. Parang, may respeto ako sa guro ma'am dati, pero nung ako na yung nandito sa katayuan. Ngayon wala na siyang respeto. Mas lalo kong, Tumaas yung tumas yung respeto ko sa kanila kasi nga, hindi pala biro lahat. Pero minsan ba, Sir Sai, sa 6 months mong pagtuturo, napagod ka? Na parang, ayoko na magturo. Yes, ma'am. Sa 6 Ah. 6 months pa lang yun. Kasi nga parang, sabi ko nga, hindi ko siya, unang-una sa lahat, hindi ko siya passion.
as maging teacher. Yun yung unang-una. Kaya parang, syempre sabi nga nila, pag hindi mo love yung isang bagay, kahit parang wala talaga, hindi mo siya magustuhan. Pero nung time by time, Ganun lang siya. parang ang sarap na, parang nagugustuhan ko na Chef! Yeah, parang, doon sa Christmas na yun, ma'am, parang, parang mas, yun nga, mas namamahal ko na siya. Kaya nga dun sa tinatanong, sa bigayan na ng tag dito, LOI, di ba? Ang plano ko kasi nung time na, Nag-apply ka dito. nag-apply ako para makatakas lang dun sa bahay. Ayaw kong makita yung tita ko. Kasi yun nga, napapirma ako ng continue na tutuloy pa rin. Ay, nag-continue siya! Ang plano ko lang talaga, ang original plan ko lang, 1 taon lang. Kasi nga po, di ba walang namang kontrata. Nakadepende pa rin sa'yo kung magtutuloy ka o hindi. Tuloy ko. Hanggang sa, ayun ma'am, naranasan ko na rin na, ayun, hindi na lang kapatid ko yung pinapayuhan ko, pati ng mga estudyante ko, kung ano mang problema nila sa buhay, panab life man yan, etc. Ang gandaan, kasi ako lang yung dati eh. Ako lang yung dati. Ikaw yung nasa pwesto Ako nila. lang yung nasa pwesto nila na humihingi ng advice. Okay, kasi meron Umiiyak ka din. meron akong Akala ko iiyak ka rin eh. grade 10 teacher na sobrang close ko. Yun, yung buhay pag-ibig ko, kung ano yung hirap ko sa buhay sa family ko, sa kanya ko lahat, sa kanya ko lahat sinasabi. Nakagulat yun. Sinasabi, Nagulat ako. pinapayuhan. Ayun nga, kapag yung kagaya nung sa kay Sir Dwight na yung wala ding pag wala kang financial, ganun. Tapos bigla kang ganun din yung ginagawa niya sa akin nung time na yun. Pero ngayon, hindi ko pa sa mga estudyante ko. Shower out po si teacher. Shout out sa'yo, Ma'am Vicky. Vicky Bello? Vicky Morales. Aling Vicky. Alvin. Ako nahulog sa... Let's go, Vicky! Ayun. So, ayun. Masarap pala maging teacher. Kahit pa paano. Ako Sa na 6 months ko na. Ikaw, ilang taon ka na dito? Ilang taon ka sa pagtuturo? 3 yata, ma'am. Bukod sa Parang 3 academic Pangatlo. years. Pero 2 years ko pa lang. bukod sa pagkakasakit, napagod ka rin ba? Ay, na-topic na ba natin? Oo, ma'am. Oo, may pagod. Oo, yung unang-unang yan. Naisip mo na, suko na lang ako, ayaw Ma'am, ko na 3 magturo. buwan pa nga lang yata ako nun eh. Oo, ma'am. Dito? Oo, umiyak ako sa CR. Ay, Mhm. May ganun akong moment. talaga? As in, Umiyak kakatapos ako mo. sa CR, oo. Pero di ba nga, sabi niyo dapat artista, sa paglabas ng CR, ay, Okay ka na. okay na. Hi, hello there. Oo, hello. Siguro nung umiiyak ka, binuksan mo yung gripo para hindi marinig yung iyak mo. Para yung marinig, tolo ng Hindi. tubig at di tolo ng 2 luha. beses na yata nangyari. Yan yung isa yung kay Ma'am Melen. Yung binuksan niya yung pinto, Oh. tapos hindi pala nakalak. Tapos nakita niya akong umiiyak ako. Tapos, ang ginawa nila, pinakailaman nila yung laptop ko. Nalala mo yun? Oo. Chinek nila kung may problema ako gano'n. Pero wala naman silang nakita. So, ayun. Kasi nasa cellphone pala, wala pala sa laptop. Kasi hindi siya napag-usapan. Ganon. Pero ba't hindi ka nagsabi nun sa mga co-teacher mo? Bakit hindi ka umiyak sa mga tao sa paligid mo? Bakit sa siya? Ano meron sa Inidoro? Nakakaiyak ng amoy. May Ang hirap pa lang i-flash. Kaya baldi-baldi. kaya doon ka iiyak para ma-flash away mo na siya. Naalala. Pero Oo yun. nga, yun bakit naman. hindi? Bakit hindi sa mga tao dito? Katulad din ng sinasaan namin katulad. Nung sinasabi natin kanina, ayokong dumadagdag sa bagayan ng iba. Ganon. Lalo nang alam kong mabibigat din. Na hindi lang, saka kayo kahit naman kayo parang may times na hindi naman nagkasabi, ganon. So ayun, ayoko nang makadagdag dun sa bigat na yun. Diyan na lang sa CR na. Pero kung minsan mabigat na, pwede mong sabihin sa amin. Kasi minsan yung bigat namin, Alam na yan! nasasabi rin namin sa Joke ibang lang. tao na Totoo. nakakapagpagaan. Totoo, Diba? totoo yan, totoo yan. Totoo naman. Ang sakit kaya nun sa dibdib kapag wala pala akong dibdib. Ay, pero yun lang. Nakinimkim mo. O kaya pag kaya mo na siyang ikwento. Kwento Di ba naman. parang ikaw? Ayun yung Hindi naman problema ako nagkakwento kasi. sa iyo. Diba? Kapag kaya ko nang Pagka- ikwento, wala na, nakalimutan ko na siya. Baka kalimutan ka talaga. Ganun siya. Ganun siya sa akin talaga. Like, halimbawa, yung umiyak ako noon, tapos nakita ni naman. Hindi ko na maalala ba't ako umiyak noon. Pero yung unang-una, yun yung alala ko. Yun nga yung sa TLE, ginawa ko sa computer picture.
Pero gusto ko yun. Pero ang hirap Next year, naman, gusto mo ulit mag-DLE? carry na. Ay, bigyan po Pero ito joke lang. Advisory, TLE. wag po. Oo. Hindi, pero yun, ano lang, ayoko na ng ang hirap. Pero yun, mahirap lang siya. Saka, wala, natapos naman din. Napagdaanan mo lang din. Bagahe lang din siyang dadalhin mo. Saka yun nga, minsan may mga bagahe ka kasi hindi mo siya kakalimutan. Kasi magsisilbi siyang aral, motivation para Tama. magpatuloy. Ayun, ganun lang yung nangyayari. Mga bagaheng hanggang ngayon, andyan pa rin. Oh, andyan pa rin. Nabulok. Ay, Oo. Nasa baggage count. Ayun, Wala mo yun yung claiming number. lang. Ganun lang. Basta kapag ngayon ba gusto mo na magsabi? Mabigat na ba? Oo nga. Wala pa rin. Nasa marami pang space sa bagahe. Ah. Marami pang pwedeng paglagyan. Kamusta? Ayun, Teka lang, dagdagan natin. Ito magandang ano ni Mika. Kamusta ang bagahe mo ngayon? Ganun. Kamusta ang bagahe mo ngayon? Marami pang space. Oo, may mga space pa. Yun lang. Ikaw, Wala. ang bagahe mo. Nagkakwento ka ba? Kanino? Sa inyo? Oo. Sa iyo? Oo. Sa'yo lang? Mm. Nang ganon? Nang kung ano mang bagahe? Oo. Hindi. Pero kapag hindi ka nagkukwento, May mga Hindi naka- kasi kami may mga nagkakwentuhan. may mga nakakwento siya na siguro hindi naman niya yun bagahe ng time na yun. Pero mabigat din yun. May mga nakakwento ka din ng mga Hindi ko naiisip yun, kung na mabigat siya. So, yun nga actually isa yun sa ano ko, na parang kapag kwento ko siya sa ibang tao, mabigat pala siya pakinggan. Na parang sa akin, feeling ko normal Okay lang. Or okay lang yun, gano'n. Tapos pag kwento mo pala siya sa ibang tao, hindi pala dapat. May hindi pala dapat okay yun. Hindi pala dapat okay sa akin. Na parang dapat may ginawa ako, may sinabi ako, gano'n. Pero sa ibang tao ko na nalalaman. Minsan Na ito pala, minsan ganun. kasi yung pagkukwento, di ba, ang bigat sa'yo. Mm. Tapos pag naikwento mo na siya, mas mabigat pa sa kanya. nawawala siya sa'yo. Gumagaan. Alam mo yun, parang sabi nga, ang mga mabibigat na bagahe ay gumagaan kapag pinagtutulungan. Oo, tama. Totoo yan. Kasi nung nakaraan, di ba, nung Sunday, mainit ang ulo ko. Mm. Tapos Monday, mainit pa rin ang ulo ko. Pero nung kinuwento ko na, sabi ko sa bahay, okay na ako. Mm. Okay na ako kasi nailabas ko na. Sila naman yung sumaman loob. Ako naman yung sumayloob. Oo, ikaw ang sumaman loob. Nagagaganon ako. Pero yun. Lahat talaga tayo ay may kanya-kanyang bagaheng dala. Kaya ang kailangan natin, maging mabuting tao tayo sa bawat isa. Totoo. Kasi halimbawa si Sir Sai, inaway ko siya. Hindi ko alam na iba pala yung pinagdadaanan niya. Mas Tama, mabigat pala yung tama, mas tama. mabigat pala yung bagahe niya sa bagahe ko. Sa kanya pala isang sakong bigas. Sa akin, kalahati lang. Kalahating kilo. 'Di ba? Ganon. Kaya dapat maging mabuti at mapagpalaya. Pero yun. Pero yun, dahil sa mga tao sa paligid natin, yung bagahe na yun, gumagaan siya. Kaya I love you guys. Alam mo, ang swerte natin na tayo magkakasama. Mm-mm. Kaya nga minsan mas gusto ko dito rin eh. Halimbawa, mag-OT para kasama kayo. Kasi pagdating sa bahay, Iba. iba na yung bigat. Though andun naman yung si Baling, pero iba pa rin pag, alam mo yun, iba pa rin kapag Ikaw na lang. ramdam din ng mga tao kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi sa bahay sila mama, pag kinuwentuhan ko sila, hindi naman nila maramdaman kasi hindi naman din nila pagdadaanan. Diba? Ayun. So, ayun. Wala magre-reset. Kaya helpful talaga yung pagpasok mo. Ate! May ganun ka. Ate! yung mga ano. Tapos ganun ang pakinggan. Sabay-sabay na gaganon. Tapos? Pero after nun kasi, wala na siya. Parang di ba, at least, naibuga mo siya. Nailabas. Hindi mo na siya madadala sa bahay. Saka makakalabas ka na makakabalik ka na sa classroom na Magaan ka na. Okay na nabitawan ulit. mo na Oo. yun, mamaya na lang ulit. Pero pag minsan kasi galit ka dun sa isang tao, tapos kinuwento mo. Yung isang tao yun, galit na rin sa'yo. Diba? Ay, galit na rin dun sa ano. Ganun ako. Ganun ako. Ganun Okay na ako. kayo nun, pero yung Yung- pinagkantuan mo. Hindi pa. Galit Oo, na ganyan siya. ako eh. Ay, galit. Ano ba? Ay, may ginawa siyang ano sa'yo. Yung isa okay na, bati na sila. Ako galit na galit pa rin. Ganun. Damay-damay lang pala sa problema. Ganun lang.
Yan, so grabe no, ang dami talaga natin napag-usapan talaga. At ang dami ring Ang dami rin- nalungkot. dami Iba't ibang nalungkot. emosyon. May mga umiyak. Pero di dahil At merong- hindi dahil malungkot At tayo lalala ay naman ano. ako, Oo. Hindi dahil malungkot tayo ay ibig sabihin natatapos na ang kulay ng pagwa 1/4 natin. Ano lang yun, nagpapakita lang yun na may mga kulay na madilim, may mga kulay na maliwanag. Yun yung nagde-define kung ano yung karerang ginagawa natin. Hindi dahil gusto nating mauna, pero dahil gusto nating may marating. Yes. Diba? Iba talaga. Perfect. So, ako ang aking 1/4 for today ay ang bagahe ay sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng isang tao sa kanyang sarili. Pinapakita nun kung paano niya na tututunan na mahalin ng kanyang sarili sa lahat ng pagkukulang niya, sa lahat ng kapintasan niya, at sa lahat ng bagay na hindi niya iniisip na magiging siya. Na kailangan niyang harapin yun kasi yun yung magde-define para sa kanya. Ikaw, ano ang mga 1/4 Hello. nyo? Ako ang one-fourth. One-fourth. Yes. F. One-fourth. Ako ang one-fourth. One-fourth ko ay lahat naman tayo ay may kanya-kanyang pasan na bagahe. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pasang krus. So, ang kailangan mo lang ay maging mabuting tao sa bawat isa. Ayun. Diba? Kailangan mo maging mabuti sa lahat. Okay, ang 1/4 ko naman, okay, so may mga kanya-kanya tayong mga bagay sa buhay. Sabi nga Sir Mirel, gagaan na lahat ng mabibigat na bagahe na yan kapag pinagtutulungan. Ay. Ganun lang, ka-short ang 1/4 ko naman. Ikaw. Ikaw. Ako ang bagahe ko. Ay, Bumalik na lang sa una. Bumalik na lang tayo sa una. Hindi. Simula. Oh. Hindi, ang 1/4 ko. Ang 1/4 ko, actually kasi kaya nasabi ko yung ang bagahe ko. Kasi naalala ko yung sinabi ko kanina. Na lahat tayo, di ba? Lahat tayo may bagaheng dinadala. Pero katulad ng intro ko kanina, yung mga bagaheng yun, okay lang na bitbitin mo. Di ba? Okay lang na bitbitin mo lahat ng yung bagaheng masaya, yung mga karanasan mo. Masaya, malungkot, galit. Kasi yung ilan sa mga yan yung mga magagamit mong motibasyon para magpatuloy. Motivasyon Para lumaban. para lumaban. Yan. At saka, dagdag ko lang, actually sa topic nga namin to, na tayong mga tao kasi, likas sa atin yung pagiging social, yung sociable, ganon. No, kaya merong malasakit, no, yung malasakit na yun, hindi siya naaalis sa atin, yung pagiging sensitibo sa nararamdaman ng ibang tao. Hindi dapat yun nawawala sa atin, kasi isa rin yun sa nagiging motivation kung bakit tayo tumutulong, kung bakit tayo nagkakaroon ng kawang gawa. Ayun. Kaya hindi mo sila dapat mismo paghihiwalayin. No, yung malasakit at kawang gawa. Na hindi pwedeng natatapos sa naaawa ka lang. Nang Na wala kang nararamdaman mo gagawin. lang. Anong gagawin mo ngayon nung naramdaman mo yung nararamdaman niya? Diba? Dapat may extension yun. Yun ang 1/4 ko. Sabi nga, you cannot spell gawa without the awa. Baliktad. Ayun. Tapos, yun nga, madagdag ko lang doon. Sabi nga, sa isang kanta, ang, ayan, a word is just a word till you mean what you say. Antahin mo nga. A word's just a word till you mean what you say. At ang Hello. alam mo yung kantang yan ay, Ay, ako. ano, dahil may sa'yo. karugtong. May karugtong yun. Ano? Yung second line, and love is not love until you give it away. Sabi nga. Totoo rin. Dinosaur. Dahil Hoy, tanga kanta ni Marley Cyrus. ay talaga. Kanta ni Marley Cyrus. Mali. Yun. Ako, ang 1/4 ko ay piliin mo yung mga bagaheng dadalhin mo. Hindi lahat ng bagahe ay kailangan mong bitbitin. May mga bagaheng kailangan kang iwan, may mga bagaheng kailangan nasa iyo lang. Hindi mo madadala ang lahat ng bagahe. At sa parehong paraan,
maging sensitibo ka din na merong bagahe din ng ibang tao na hindi lang ikaw ang may dinadala, Totoo. 'di ba? Yes. Paminsan halimbawa naglalakad ka sa kalsada, may pare-pares kayong may bagahe. Hindi naman tatabi ang lahat para sa iyo. Hindi Diba? lahat mag-a-adjust. Hindi lahat mag-a-adjust para sa iyo. Ganun. Pero also, palagi ka ring magkaroon ng space para tulungan at magbitbit din ng bagahe ng iba. Tama. Ayun lang. Be, ipasan nga kita. Hala! Hindi natin kung ano. At dyan magtatapos ang ating One Word Podcast. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Don't forget to subscribe, to follow, and stay tuned for our next updates. So, kung may mga pagkakataon na sa tingin mo mahina ka, pagod ka, malungkot ka, pause. Kasi tamang emosyon yon, dapat mo maramdaman yun. Deserve mo yun. Pero hindi ibig sabihin na nararamdaman mo yun ay titigil ka na. At wag rin natin kakalimutan yung salitang kumusta ka. Oo. Kumusta ka? Baka tayo. Yun Hello, na tayo pang kumusta? dinosaur. Yun na tayo dinosaur. So muli, sa inyo, paalam, maraming salamat at isang kumusta ka? Sabihin mo Comment sa amin down kung below. kamusta ka. Okay, dito Kumusta lang kami ka? dito sa baba. Kamusta ka? Tama, Dyan, lagay dyan. mo. Re-reply namin yan. Magre-reply kami, wala kaming ginagawa. Oo. At maraming salamat ulit. Ito ang Wagpo!